Ribulto ba? Ribulto. Ay, so ganito kasi yan, bro. Meron talagang verse niyan, bro, na hindi alam ng karamihan sa mga protestante. Actually, hindi talaga nila alam. Minsan, pag nakikipag-debate ako, nasa shock na lang yan, bro. Minsan, gusto na nga sumurrender, kagaya na nakalaban ko na nakaraan. Meron talagang verse niyan, bro, at prophecy talaga yan. At hindi dahil may verse na ganyan, kaya kami may ribulto. Pag binasa mo niya sa 19, 19, 20, 21, basahin ko pag in-explain ko to, bro, ialis mo muna yung mga aral na natanggap mo galing pang Protestant, kasi sa unang Timoteo 4:2, pag nadoktrinahan ka ng ibang doktrina, doon na lang nakasulat, magiging manhid yung puso mo. Ngayon, ganyan yung muna yung unang requirements, so alisin mo muna lahat. Ngayon, dito sa Isaiah 19:19, bro, malinaw talaga dito prophecy kasi to. Sabi dito, bro, ilista mo yung verse sa Douay-Rheims version. Sabi dito, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Magkakaroon daw ng altar sa gitna ng lupain ng Ehipto. And a monument of the Lord at the borders thereof. At magkakaroon din daw ng monumento ng Panginoon sa araw na yaon, in that day, prophecy, sa lugar na Ehipto. So prophecy yan sa Ehipto, hindi naman yan natupad sa time ni Isaiah, kasi wala naman Ehipto na sumamba sa Diyos, bro. Mamaya maganda yan. So nung nabasa natin na and a monument of the Lord, pag sinabing monument of the Lord, bro, ano bang pumapasok sa isip mo, bro? Ribulto. Ribulto ng Panginoon, di ba? At magkakaroon ng ribulto ng Panginoon. Ngayon, nakita, bro, sa King James Version, kasi mga Protestant, King James talaga yan, especially mga born-again Baptist. Pilar yan. Pilar ang translation yan, pilar. Ngayon, pupunta tayo sa Hebrew. Sa Hebrew, yung matsebo, sa pilar sa Douay-Rheims monument, pag chinek mo yan sa Strong's Concordance, bro, sa usage niyan, standing image. Standing image. So pag sinabing standing image, bro, ano pumapasok sa isip mo? Tao, maraming hayop. Standing image, bro. Image, standing. Imahe na nakatayo, sabi na. Nakatayong. Ngayon, of the Lord. Nakatayong larawan ng Panginoon. Matsebo. Yun yung rebulto, bro, ng Panginoon. Prophecy, magkakaroon ng altar at rebulto ng Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ngayon, anong purpose nun nung rebulto pati altar? Pag chinek mo yan sa verse 21, sabi doon, it shall be. So, merong it shall be, refer doon sa altar at rebulto, for a sign. Ito daw ay pinakatanda sa Tagalog pa. Sa MBB pa, pagpaparangal, no? Sa English or sa Tagalog, ito ay tanda at patotoo sa Panginoon, and a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay patotoo sa Panginoon, which is yun naman talaga yung purpose niyan, bro, na ginagawa namin. Ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. Sabi sa verse, pag tinuloy natin basa, sabi doon, no? When they shall cry to the Lord, pag sila iiyak sa Panginoon, sa lugar na may Ehipto, sa lugar ng Ehipto, sa may altar at rebulto, He shall send them a Savior and Defender to deliver them. Padadalang ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol, bro, pag iiyak ka sa harapan ng rebulto at altar ng Panginoon. Okay. Ibig sabihin, kaya nga kami, bro, pansinin mo, yung mga pare namin, bro, pag mag-exorcise yan, bro, ang dala-dala, bro, rebulto ng Panginoon. Nandun sa krus, yun yung rebulto ng Panginoon, bro. Yun yung padadalang ka ng tagapagligtas, tagapagtanggol. May tagapagligtas, may tagapagtanggol. May kinalaman din sa kaligtasan niya, bro. Pag-iiyak ka doon, tagapagtanggol. Kaya nga dati, bro. Natupad ba sa Egypt yan, bro? Yes, sa Alexandria. Alexandria, Egypt. Pero sa Old Testament, wala talagang ganyan I-clarify natin, yung Alexandria, Egypt, Brother Armsy. Mga Kristiyano yun, mga Katoliko yun, Alexandrian Christian. Natupad yan sa Egypt, Alexandria, Egypt. So ngayon, ganito yan.
bibigyan daw sila ng tagumpay. Pansinin mo dati bro sa Joshua. Di ba? Ang ginagawa ng inutos ng Diyos, iikot mo yung arka na may rebultong kerubin sa paikot doon sa may sasakupin nilang bansa. 7 beses. Mananalo sila sa digmaan. Di ba? Actually, yan talaga yung nangyayari dyan. Bago pa sila magkaroon ng kaharian, talagang dinadala nila yan para manalo sila sa digmaan. Yung arka. Tapos nandun yung rebultong kerubin. Kasi sa Hebrews 9:5, yun ay sumisimbolo ng kaluwalhatian ng Diyos, sabi ni Papulo. Ngayon, balik tayo sa rebulto ng Katoliko. O rin po lang. Dati, sa history bro, pag nakikipagdigma kami bro, yung mga mandirigma bro, may daladalang mga krus yan bro. Tanda yan ng mga Kristiyano. Tanda yan na itong mga sundalong ito ay mga Kristiyano bro. May mga sabaluti, may mga krus, may mga rebulto. Yun nga sa time, 'di ba? Sa near view sa mga sumunod na generation. Dala-dala may mga rebulto ni Kristo. 'Di ba? Pag pumunta sila ng ibang bansa, kasi hindi naman lahat bro marunong magbasa eh. Kaya nga ito ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon. Kunyari, pupunta ng ibang lugar, dala-dala mo yung rebulto ng Panginoon, isa kang pare. Dala-dala mo yung rebulto ni Kristo. Ito yung isa sa na itong Jesus Christ na to, nag-existo para tubusin tayo sa kasalanan. Ibalik tayo sa Diyos. Napako to sa krus. Yun yung purpose nun, patotoo yun. Patotoo yun sa Panginoon. Ngayon, ganito yan. Bakit lumulood ka sa harapan ng rebulto at nananalangin sa harapan ng rebulto at altar? Kasi sa verse 21, ito yung pinakamalupit sa verse 21. Sabi doon, wala kasi ako dito eh. Sabi doon, and the Lord shall be known by the Egypt. At kikilalanin ng Panginoon ang mga taga-Ehipto. And the Egyptian shall be known by the Lord. At kikilalanin din ng Panginoon ang mga taga-Ehipto. In that day. So meron na naman nakalagay na in that day. Ibig sabihin, sa araw na yon mismo, pag nagkaroon ka ng altar at rebulto ng Panginoon, doon kakikilalanin ng Panginoon. Kasi may patotoo ka na eh. Sa Panginoon eh. May tanda ka at may patotoo ka sa Panginoon, yung altar at rebulto. Ngayon, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. At doon ka sasamba sa lugar at sa araw na magkaroon ng altar at rebulto ng Panginoon. Adoration na yan bro, hindi ako nagpapalusot dito. Veneration, di ako ganun. Sa araw na yaon, magkaroon ka ng altar at rebulto, doon ka sasamba sa harapan ng altar at rebulto ng Panginoon. At doon ka mangangako, and they shall make vows to the Lord and perform. Review na rin yung mga sakramento. Iyan yung kabuuan aral ng Catholic Church patungkol sa rebulto na hindi naman namin yan kinopya sa Bible. Talaga nga nangyari kasi yan bro. Katuparan talaga kami ng Bible dito sa New Testament. Ni isang kudlit o tuldok ng akik ng mga hula ng mga propeta. Maglalaho ang langit at ang lupa. Pero ni isang kudlit o tuldok ng kautusan ng mga propeta hindi mawawalan ng saysay hanggat hindi natutupad. Mateo 5:17 hanggang 19. So yun yung katuparan yan bro. Actually itong talata na to, kung hindi nag-exist ang Catholicism sa pamamagitan ni Jesus Christ, dahil hindi siya naparito upang sirain ng kautusan, naparito siya upang tuparin. Hindi matutupad ang hula dyan bro, walang matutupad dyan. At hindi namin yung kinopya sa Bible bro. Ang nangyari kasi niyan bro, kami talaga yung katuparan ng Old Testament. Kasi pag binasa mo sa baba, hindi naman yan Israelita kasi ang nakakatawang palusot lang dyan bro. Old Testament yan, Israel kasi yan. Hindi yan Israel kasi pag tinek mo sa verse 23, hiwala yung Israel bro eh. Makikipag-isa lang din yung Israel dyan eh. Pinama, Isaiah 19:19. Sa verse 23. Sabi dito, sa araw na iyon ay magkakaroon ng langsangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria at ang taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto at ang Ehipsyo ay sa Assyria at mga Ehipsyo ay magsisisambang kasama ng mga taga-Assyria. Kita mo sasamba yung mga taga-Assyria at saka yung Ehipto sasamba kay Yahweh. Sa verse 24, sa araw na iyon ay magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria. Isang pagpapala sa gitna ng lupain.
Dito nangyari sa ano bro? Sa Old Testament eh. Yung Israel nandito sa baba, pangatlo lang. Ang linaw nito, Brad. Sobrang linaw to eh. Dito talaga hirap sa akin yung mga pastor bro, hirap pag ito nilatag ko na. So yun yung bro. Meron din ba sa mga rebulto na mga saint bro? Meron din. Kung gusto mo, bibigyan din kita. Kasi nakita ko open-minded ka eh. Pero malinaw ba yung ano ko bro? Malinaw ba yung tinig ko dyan sa'yo? Oo. So ito, asahan mo to bro. Kahit magtagal ka ng ilang taon dyan, for sure dito ituturo. Baka hindi talaga. Malabo yan. Ngayon, dito naman sa rebulto ng mga saints. No, rebulto ng mga saints. Isaiah 56 verse 4. Sabi dito. Kasi meron na tayong rebulto ng Jesus Christ, doon tayo sasamba sa harapan ng rebulto at altar. Kasi altar yun eh. Yung altar bro, sa Hebrews 9, may altar din sila, sanctuaryo eh. Daong kabanal-banalan actually. Daong kabanal-banalan, nandun yung altar sa ikalawang hari 8. Doon sila nagdadasal, sabi ni Haring Solomon. Sino man ang magdasal dito sa lugar na to, lumuhod. Nagdumuhod si Haring Solomon doon, dinghin mo ang kanyang panalangin. Ngayon, sa Hebrews 9:3, 9:5, yung kerubin, yun ay simbolo ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 1, yun ay mga alituntunin sa pagsamba. Kasama dun yung altar. Kaya ang ganito kasi yan eh. I-settle muna natin yan ha. Kagaya ng kalabaw bro. Yung kalabaw bro, kagamitan yan para maararo yung bukid. Pero hindi yung pag nag-araro ka, hindi yung kalabaw yung inaararo mo, yung bukid. Gamit mo lang yung kalabaw sa pag-araro ng bukid. Ganon din yung altar at saka rebulto bro. Yung altar at rebulto, kagaya sa Old Testament, dyan sila nag-aalay bro eh. Winiwisik nila yung ano dyan, yung dugo ng baka, ng tupa, ng toro. Sa amin bro, yung sacrifice namin dun sa may altar, yun yung Eucharist. Kaya nga kung literal sa Old Testament, mas lalong literal sa New Testament. Kasi lalabas niyan sa Old Testament. Literal yung pag-aalay nila ng dugo, sa New Testament pala, figurative na, parang papangit yung dating eh, di ba? Pag nag-ibig. Ngayon, sa Old Testament, kaya anghel ang sinugo, kaya anghel ang naging rebulto nila kahit na nagkaroon ng ng kaharian, templo na ginawa ni Solomon, puro rebulto ng kerubin. Kasi on that time, hindi pa naman talaga nila nakikita ang Diyos eh. Wala pa talagang imahe ang Diyos, unang Timoteo 6:16. Kaso nung sa New Testament na bro, no, nung nagkatawan tao na ang Diyos na si Jesus Christ, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, Colosas 1:15. Ikalawang Korinto 4:5-6, sapagkat sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita mo, kung sa Old Testament ang presensya ng Diyos nandun sa sumisimbolo sa kerubin na nandun sa ibabaw ng altar, dito sa New Testament ang kaluwalhatian ng Diyos nahayag naman sa mukha naman ni Kristo. Kaya may mukha kami ni Kristo. Ayun yun. Ngayon, dito tayo sa rebulto ng mga santo. Meron talaga kaming canonization bro, nasa Bible yan. Nasa Bible yan eh. At yung mga kinakanon namin, yung napapangalanan namin mga saints, ang utos ng Diyos dyan, gawan ng alaala at pangalan, papangalanan talaga. Babasahin natin ha. Letra for letra to bro eh. Pag ako yung mo, makausap mo talaga. Hindi ako dito nang ihele bro, letra for letra. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga eunuko, mga leader ng church yan, na nangingilim ng aking Sabado. Kung hindi pag sinabing Sabado na kagad ha. At pumipili ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin. Sabihin gumagawa ng mabuti, kalugod-lugod sa Diyos. At nag-iingat ng aking tipan. Nag-iingat ang tipan ng Diyos. Juan 14:15, kung mahal mo, sundin mo ang aking mga utos. Ibibigay ko sa kanila, sa aking bahay, sa loob ng aking mga pader,
ang isang alaala at pangalan o dalawa. Papangalanan ka talaga dyan, bro. Kikilalanin talaga yung pangalan mo sa loob ng church at alaala at pangalan. Kaya kami may canonization ng church para maalala yung mga taong gumagawa ng kalugod-lugod sa Diyos, letra por letra. Na higit na mabuti kaysa lalaki at babae, anak na lalaki at babae, bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. So yun yung canonization, tapos alaala sa pader. Ngayon, pag tinignan mo yan sa ibang salin, NET Bible translation, New English translation, I will set up a permanent monument that it will remain. Papatayuan ko kayo ng isang monumento kasi memorial to. Ang memorial kasi, ang pinaka best example niya sa dictionary, monument. Monument ay statue commemorate to a famous or notable person. Yun yung kaibahan ng monument sa ordinaryong rebulto. Yung ordinaryong rebulto kasi, maghulma ako ng mukhang gagamba dito, lagyan ko ng mga galamay kung ano-ano. Rebulto yun. O, iba pa yung rebulto sa Exodo 20 verse 4 to 5, mga rebultong Diyos-Diyosan pa yun kasi pesel yun sa Hebrew. Ngayon, yung monument, bro, meron niya pinagkopyahan na isang kilalang tao. Kagaya ng monumento ni Rizal. Ngayon, pagagawan daw ng alaala at monumento ng Panginoon at alaala at monumento ang mga taong pumipili ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin. Ngayon sa 7, sila aking dadalhin sa aking banal na bundok at pasisiyahin ko sa kanila sa aking bahay, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So linaw niyan. So kaya kami tinawag na Catholic Church kasi prophecy yan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Yung term na lahat, yan ang ibig sabihin ng Catholic Katolyo or Kataholos, true all, di ba? Acts 9:31. Hindi namin kinopya yan, kahit yung Acts 9:31, yung Ecclesias Catholis, hindi naman namin kinopya yan Talagang nandyan lang yan. Talagang natutupad lang sa amin na Katoliko tayo, tatawagin tayo Katoliko Kasi yan yung mga prophecy, talagang kusang natutupad yan. Ngayon, paggagawan daw ng alaala at alaala at pangalan doon sa loob ng bahay ng church, sa loob ng templo ng church ngayon. Si Leonardo. Sige bro. Si Leonardo. Ay naman naman ni Leonardo, kanina ko pa pinapakit yan Bakla naman yata bro, kanina pa yan. Si Leonardo, galit siya sa cross. Sabi niya, diyan pinatay si Cristo. Kasi, to be honest, si Cristo, doon ininsulto sa cross na yan. Tama? Yes. Pero ang mga Kristiyano, niyakap yan, yung cross na yan, bilang sagisag ng tagumpay at kaligtasan. Dito naman, inatawag ni Leonardo yung sarili niyang Kristiyano. Isa ring uri ng pang-iinsulto yun kay Kristo, na ginawa ni Agripa. Pero hindi niya alam ba't niya tinatawag yung sarili niya Kristiyano. So both lang yun, parehas ng senaryo yan. So dito kay brother RMC. Bro RMC, dugtungan ko lang sinabi ni Boy Letra patungkol sa rebulto. Bro, pasok. So, sana malinaw sa iyo bro Ganda ng mga verse na yan. So ang rebulto ba para sa iyo bro, Diyos-Diyosan explicitly? So mga Diyos-Diyosan nagsasabi. Para sa yan ang pagkakapaliwanag sa akin na yung mga rebulto na yan Diyos-Diyosan. Okay, so pag sinabing rebulto Diyos-Diyosan, so bakit siya Diyos-Diyosan bro? Yun yung question. Pinaliwanag kanina ni Boy Letra na yung magkaiba ang salitang rebulto sa monumento. Diba? Sabi niya, pag sinabing rebulto, yun yung tinutukoy sa Biblia na dapat hindi sambahin. Yun ang paliwanag niya. Pag sinabi kasing pesel bro, pesel, sa Exodus yan, di ba? So, don't make any image. Nakalagay na, don't make any image. In Hebrew kasi, that is pesel. Nang ibig sabihin, idol. So,
kung ilalagay natin sa tamang translation, don't make any idols. So lalabas, hindi ribulto yung pinagbabawal doon, kundi yung paggawa mo ng idols. Nagets mo, bro? Idol, oh. Idol yung idol. Yes, idols yung tinutukoy doon na i-translate lang siya sa salitang image ng ibang translator. Pero sa ibang translation, tama yung pagkaka-translate dahil ang translation sa iba, idols. Don't make any idols. So anyway, Yes. Kasi bro, ganda yun bro, explain ko muna. Yung PSL kasi, kombinasyon niya ng image at idols. Kasi meron na mga idols na hindi naman image eh. Pero yung PSL, kombinasyon niya ng image at idols, yun bro. Sige, tuloy mo. ayun. So since yun, no, lalabas kung ang image pala i-idols, lalabas yan explicitly, lahat ng image, lahat ng ribulto na makikita natin, ribulto ni Rizal, ribulto ni Felix Manalo, no? Ribulto ng mga bayani, lahat na makikita natin ribulto, Diyos-Diyosan yun. Ini-explicit yan. Tama ba? So, sa amin kasi bro, walang Diyos-Diyosan bro sa amin eh. Wala kang makikita ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. For example, pwede kita tanongin bro, RMC. Sige po. Ang mga Diyos-Diyosan kasi, sa panahon ng Egypt, sa panahon ng mga Israelita nung lumabas sila sa Egypto, maraming mga Diyos-Diyosan sila na encounter, no? May Diyos-Diyosan doon sa Egypto na encounter nila. Doon sa Kanaan, ang daming Diyos-Diyosan, si Baal. Diba? Itong mga Israelita, ang daming Diyos-Diyosan ng mga na-encounter yan sila eh. Yeah? Si Molek o si Moloch, diba? Mga Diyos-Diyosan ng mga encounters nila, no? Marami, kasi sobrang dami, no? Sa church namin, no, wala kaming kinikilalang mga Diyos-Diyosan. When you say Diyos-Diyosan, yun yung nagpa-practice ka ng worship, o nag-aalay ka ng dugo doon sa mga gods na yan. Yun yung Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ng talata na huwag mo silang pagsisilbihan. In English, yung service, no? Huwag kang magbibigay ng service. Yung service na yun yung kabuuan ng ritual o yung tinatawag ng kabuuan ng kanilang pagsamba. Para sa inyo, sa loob ng INC, pupunta kayo doon sa every Sunday, no? Meron kayong service doon. Di ba? Pero kayong service every Sunday. Service kayo, nagsaserve kayo sa Diyos. Di ba? Tapos, yung kabuuan ng pagsamba nyo, may kantahan, di ba? May umiyak, may pag-awit yun, di ba? Tapos, may preaching, no? Tapos, may mga ginagawa kayo, di ba? Yun yung kabuuan ng service. Nag-gets mo ako? Kaya yun yung ginagawa. Kaya doon sa talata, nung binanggit yung talata na yon, na huwag kayong sasamba, no? O paglilingkuran, yung paglilingkuran doon, yun yung service. Ibig sabihin, yung mag-aalay, no? Kabuuan ng serbisyo, mag-aalay sila ng insenso, dugo, no? Kaya yung ginagawa nila. Sa church namin, walang ganun, bro. Wala kaming service ng ganun. Ang service namin, yung itinuro ni Kristo. Ayan, nagbe-breaking of the bread kami. Yan ang service namin. Yun yung highest form of worship. Yan yung tinatawag na highest form of worship. Yun yung service namin. Ngayon, yung mga larawan dun bro, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan yan. Naniniwala ka ba bro? Na hindi yan larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yeah? So, tanungin kita bro Tanungin kita. Pag dumaan ka sa harapan ng simbahan namin bro,
No, makikita mo sa pinaka-altar namin sa loob, sa pinaka-sentro, gitnang-gitna. No? Kung saan nakatayo yung pare tuwing nagmimisa, may makikita ka doon sa taas. So, na isang lalaki. So, yung lalaking to, nakabayubay sa cross, duguan, sugatan, no? At may koronang tinik sa ulo at may sugat sa dibdib, no? Sa tagiliran, no? At yung cross niya may inri, merong inri. Sino yung karakter na tinutukoy niyan sa Biblia? Jesus Nazareth Rex Julio, yun ba yun? Sino yung karakter, bro? RMC na tinutukoy niya sa Ay, Biblia? yung INRI ba yung sinasabi mo? Hindi. Yung imahe mismo na nandoon, sino yung tinutukoy noon, imahe na yan sa Biblia? Anong verse? Si Jesus ba yung sinasabi mo? Hindi. Ulitin ko, bro. Description to. Description. I-describe natin. Doon sa Catholic Church, kapag dumaan ka sa Catholic Church, bro, sa gitna sa loob ng simbahan, makikita mo doon sa altar na may isang lalaki na nakabayubay sa cross. Lalaki. Nasugatan, bro. Kristo. Sino yung karakter na tinutukoy niyan sa Biblia? Putik na yan. Kristo, si Jesu Cristo, di ba? Yan, si Yeso Cristo. Si Yeso Cristo. Oo. Tama, bro. Hula pa. So, si Yeso Cristo. Yan yung sinasabi namin, bro. Yan yung sinasabi namin. Wala kaming pinagmamalaki, bro, kundi ang Panginoong Jesus, bro. Pinagmamalaki namin yan, pinangangalandakan namin yan. Hindi yan Diyos-Diyosan. Maging ikaw, maging kayo, bro, no, na-identify nyo kung sino yung nandoon. No? Na-identify nyo kung sino yung nandoon sa loob mismo na pinagmamalaki namin. Kaitaan nyo, bro, wala kami ibang pinagmamalaki dyan, kundi ang Panginoon lang. Diba? At 10 ng kanyang mga alagad. Yan. Dahil yung mga alagad na yan, no, yung mga saints namin, no, ng Catholic Church, for example, sila Peter, hindi na sila Peter, yung mga sumunod na lang. Yung mga binanggit ko, si Ignatius, sila Athanasius, itong mga church fathers, bro. Namatay sila, bro. Pinatay sila. No, pinatay yung mga church fathers namin. Para saan? No? Para saan nagbuhay sila ng buhay? Para pagtibayin yung pananampalataya namin. Kaso yung iba, bro, no, hindi nila pinagtibay yung pananampalataya nila. Binaliwala nila yung pagkamatay ng mga taong nagpatibay sa kanila. Ayan. Instead, umalis sila, no, pinalikuran nila yung mga dugo, no, ng mga taong yan para itaguyod din yung paniniwalang Kristyanismo. No? Yun yung nangyari, bro. Kaya kami dito nila Boy Letra, no, hindi kami aalis sa Catholic Church dahil pinagtibay kami ng mga church fathers namin. So, yun yun, Kaso bro. may tanong ako, bro, dun sa yung hindi pa na isasabi sa akin kanina ni Boy Letra, yung tungkol sa mga imahe ng mga santo. Tanong ko ganito. Pag Sige. yung mga Catholic Church, paano nyo tratuhin yung mga ginagawang rebulto na yan? Pagka pumasok ka sa simbahan ninyo, kita mo yung sinabi mo lahat ng mga santo nandiyan sa paligid. Tapos, kailangan ba manalangin ka sa harapan nila? Kailangan ba humingi ka ng tulong sa mga yan? Yes, bro. Kasi nang nakikita kong practices Yes, bro. Yung ano ba, bro? Yung mga saints, mga tao na, banal. Nakasulat yan, bro. Sample. Sa Sina- ninyo. Sinabi niya dapat Intercessions of the sins, tawag dyan, bro. May talata yan, bro. Letra por letra yan. Lahat ng mga santo, di ba? intercession yun. Yung Pilipinong santo, si San Lorenzo. sino yan? San Lorenzo Ruiz. Ganyan, lalapit ka dyan. Oo. So, ganito yun, bro. Na ginawang santo. Kaya, Kailangan ba talaga? yes, bro. Dahil sila May yung letra por letra yan, bro. sila yung malapit sa Diyos, bro. No? Sabi nga doon sa Revelation, bro, tong mga elders na to, sila yung may hawak ng mga tawag nito, panalangin, no?
Kasi bro, hawak nila yung sorry for interruption na. Sige lang, sige Sorry lang. for interruption bro. Kasi ang paniniwala ko kasi bro, kapag namatay maging ang mga santo, liban kay Kristo, siya pa lamang ang nakakatungtong sa langit ngayon. So ibig sabihin, simula kay Eva at Adan hanggang sa huling namatay ngayong araw na to, ngayong oras na to, nasa lupa lamang sila at walang magagawa kundi maghintay ng araw ng paghukom. So, Meron sa heaven bro. May nakita. So, Revelation 5:8, Revelation 8:4. Meron Gusto mo bro, i-ano ko sa'yo yan, i-explain ko sa'yo yan bro, habang nag-gaming kasi ako dito. Yung paglapit sa mga sins bro, letra por letra yan bro, basahin ko sa Hebreo 12:20-22, teka, ano ko muna to, i-exit ko na to. Ang linaw dito bro, utos yan eh. Tama, bro, utos yan, letra por letra yan dito. Hebreo 12, teka. Hindi rin to tinuturo talaga dyan eh, kaya kailangan ituro ko na lang to sa'yo para tingin ko. Ito, subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Sion, o pinapalapit tayo bro, lumapit kayo sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos, na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel, pati sa anghel bro, ang anghel sa siyang masayang nagtitipon, bro at sa kapulungan ng mga panganay na nakatalak sa langit. Sabi nung iba dyan, nakatala pa lang naman daw, masayang nagtitipon na nga eh. At sa mga hukbo at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu na mga pinasakdal, mga matuwid at pinasakdal. Ayun, kung papansinin mo dito bro, sa King James Version, the General Assembly and the Church of the Firstborn, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Ibig sabihin, the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. Yung sinasabi nila bro na hindi pa yung mga naghihintay, ayan sa Ecclesiastes 9:5 bro, mga bangkay yun bro. Andiyan yan sa awit 39, na ano pang silbi ng aking katawan, ng aking alabok, ng aking dugo, kung ako'y bumaba sa hukay, pupurihin ka ba ng alabok? So wala naman kaming doktrina bro na walking dead, na yung zombie, papanalingan na namin yung bangkay. Ang pinapanalingan namin bro, yung nasa langit, mga espiritong pinasakdal. Yung mga espiritong pinasakdal bro, andyan niya sa Ecclesiastes 12:7 na ang katawan babalik sa alabok, ang espiritu babalik sa Diyos. Ngayon, Hebreo 9:27, pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. Hindi, ang sinasabi nila bro na final judgment, pagkabuhay yun, di kami tutol doon. Eh sa Hebreo 9:27, pagkatapos na mamatay ng tao ng minsan na, ang kasunod ay paghukom. Kaya nga dun sa aklat ni Lazaro bro, sa parable ni Jesus Christ kay Lazaro, tsaka dun sa mayaman, di ba, pagkamatay, dinala agad sa piling ni Abraham yung isa. Yung isa naman, dinala sa impyerno na yata yun. O, hindi ko alam, basta sa akin, impyerno yun eh. Stand ko sa ngayon dyan eh. Oo. Tinan mo yung Lucas 16, basahin mo na mabuti yan bro. Talagang pagkatapos na mamatay, may paghukom na.